Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, petsa 12 karon sa buwan sa Agosto, adlaw karon nga Martes. Sa kan sining regular program host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Gia Navarro. Mag-uban-ubantahan tod sa alas 9 sa buntag aron na pagpakisayod sa mga nag-una mga balita dinhi sa atua, sa nasod ug sa kalibutan. Maghisgot-hisgot usab kita sa mga may nungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan ni atong tulumanon pinagi sa pagpakisayod sa kahimtang sa lakat sa panahon dinhi sa Sugbo o sa Central Visayas. Naka-standby na karon sa Pikasina ang atuang weather specialist gikan sa Pagasa Visayas nga si Ma'am Ana Dumdum. Good morning, Ma'am Ana. Yes, good morning. Ang hanghabagat padayon karon nagapit na sa Luzon and natulati ng monitor nga tropical depression go sa atong area of responsibility but less ang chance nga kini mo paduol or mosulod sa atong area. Sa taong forecast weather, tibok pas kabisayaan pa kasi nato regional weather go sa chances sa mga localized thunderstorm. Sa hangin o kadagatan, padayon sa mga kasalami ang hinit sa kasalangan ng hangin, kadagatan malinaw bukas sa kasalangan na ang pagbalin. And then Subo kadagatan na ay pagtaob alas 10:18 sa Tagon ug bunas alas 5:30 sa hapon. Ang temperaturas nasa 28 to 33 degrees Celsius, adlaw masalop alas 6:04 sa hapon. Ako na itong latest weather update and kini si Ana Dugdug, maayong daghang salamat. Ma'am Ana, towards the end of the week, magpabilin pa ba nga maayo ang atuang lakat sa panahon dinhi sa Sugbo ug sa Central Visayas, ma'am? Yes sir, maayo ta so far at until the end of the week, gawas lang sa sunshine ng mga localized thunderstorms. Alright, tagan kayong salamat, Ma'am Ana Dumdum, og good morning ninyong tanan diha sa Pagasa Visayas. Okay pa yan sir, good morning. Manigingon nato nga fine na nga to ang weather, so maghihapon, pero di gyapon ta mangumpiyansa sa mamahimong kalit-kalit nga mapag-uwan, busa, payong is the key. Okay, init man na panahon sa gawas, sunscreen is also the key. O karon nato nang subayon ang mga front pages gikan sa nagkadaiyang mantalaan sa lokal ug nasyonal. Unsay front page karong buntag sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Cebu City's 2 million peso daily trash bleed. Sa Sunstar Super Balita, sa man ni pagka-headline na, namugos og jirjir gipadakop. Sa The Freeman, DPWH to hasten flood projects in Cebu. Sa The Freeman Banat News, Batanong pulis sa Mandawi City namatay sa leptospirosis. Sa The Philippine Daily Inquirer, Department of Justice files Raps versus Sara over Marcos threat. Sa The Philippine Star, COA auditor says VP Sara liable for 73 million pesos disallowed funds. Sa The Manila Bulletin, careful scrutiny of 2027 budget vowed. Og sa Tempo, Baldwin fined. Magkato mga front pages gikan sa mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Sa ato pagbalik, atong sutaon ang mga naguna mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News. Please stand by. Hello Cebu,
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balita sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa walay paglangan atong sa taon ang naguna mga balitang nahipos sa CCTN News. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, dredging operations gipaygayon sa sapa, diaka na sa barangay Tipolo, syudad sa Mandawi. Subay kini sa tinguang maminusan pa ang pagbaha sa eskwelahan, ilabi na sa barangay Giso, sa higayong adunay kusog nga bundak sa uwan. Ang kasayuran niya to ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na ang dredging operation sa sapa sa Tipolo duol sa Tipolo Residences sa syudad sa Mandawi. Usa kini sa mga lakang sa syudad aron maminusan ang pagbaha sa AS Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gezo ug sa mga kasikbit nga lugar. Ang eskwelahan ang usa sa sagad nga bahaan sa syudad matag adunay kusog nga uwan ug makaapekto sa klase. Makahinumduman nga human sa inspeksyon ni Mayor Tadeo Junki Uwano sa eskwelahan miaging simana, gilayong mipada og suwat ang syudad sa DPWH aron matabangan sa paglimpyo sa sapa nga dali usab nga mitubag ang ahensya. Pinaagi sa dredging, gilauman nga makuha ang mga lapok ug basura, mapalawman ug mapalapdan ang sapa aron mas makadagayday og tarong ang tubig hilabi na kung adunay kusog nga uwan. So kung imo nang madredge, mo dako ang capacity sa sapa nga mo absorb sa mga agian sa tubig. So dili lang paladman, mahog siya palapdan in a sense nga gibalik ang natural nga gianan nga karon nabutangan og mga nabunbunan og kahoy, mga yuta. So matangtang na siya, mo-open ang capacity sa creek. Human sa bahin sa Tipolo Residences, magpahigayon usab og dredging operation sa habig sa Gezo uban sa dugang nga mga lakang aron maminusan ang pagbaha sa eskwelahan. Di ba gingon man to Mayor, daghan man og nay mga long term o short term. Ang duha nga short term nga nahimo kani o katong gipang guba tong sa ilawom sa mga balay bitaw katong naigi labhanan. So duha to ka immediate nga mahimo dayon. Ang uban nga medium term katong lain pa katong gibinlan sila og suction pump. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Digitalization sa mga transaksyon sa gobyerno gingusgan ni Ombudsman Buying Rimulya. Matuman namong sulbad sa kini aron matuman ang sulbad sa grabing korupsyon sa higayong ipalabang ang balaod nun ngadto sa legislatiba. Ani ang dugang kasayuran.
Gihingusgan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang pagbaton og balaod nga naninguhang himuong sayon ug accessible ang mga transaksyon sa gobyerno pinagi sa digital technology. Atol sa pagpakighimamat ngadto sa mga kawani sa Ombudsman Visayas, gihimugatan ni Rimulya ang transparency sa panggobyerno gikan pa lang sa barangay level. Maong gidasig niya ang mga magbabalaod nga ipasar sa legislatiba ang balaod nung nag-require nga i-record ang tanang mga gipanghimo sa gobyerno, ilabi na ang bidding process sa matag proyekto. Ilabi na nga magamit ning kasamtangan ang mga CCTV cameras, artificial intelligence, apil ng social media ug smartphones aron makita sa tanan ang mga proseso sa matag proyekto sa gobyerno. Sinugdanan pa lang kini alang sa ombudsman alang sa hingpit nga pagsumpo sa korupsyon. This is not filed because there is evidence against those who we go up against. And the people we go up against are not pushovers. They have money, they have power, and they're armed and probably violent later on. We don't know. But that's the risk we have to take when we took on this job as members of the Office of the Ombudsman. Alang usab ni Rimulya, kinanglanon ang reforma batok sa pagpangurakot gikan pa lang sa gagmayng komunidad. Kini aron motakod ug mopadayon ang mga kausa hangtod na sa executive level. Duga pa ni Rimulya nga adto na pay mahimo ang gobyerno aron mabag-o ang kinabuhi sa mga yanong tao kung gigamit ang panudlanan sa saktong paagi. Pakapinan usab kini sa sakto nga planning ug tarong nga pagpatuman sa matag proyekto sa dapit. Not much resources except the most important of all is the human resources. When you give the people an opportunity to shine, they do shine. And that's what happened to Cavite. It became a first-class province after all. From the doldrums of the past, it happened. The transformation happened. So I'm speaking about how government can actually change the lives of people. Transformational leadership is probably one of the most important things that can happen to all of us. If our leaders can think of transforming our lives into better lives for every Filipino. May pasalig usab ang Ombudsman Visayas nga himong mas epektibo ug accessible ang ilang serbisyo hangtod sa ordinaryong mga tao pinagi sa digital technology. Dungan usab kini sa padayong investigasyon ug pagbadlong sa mga kurakot nga opisyal sa gobyerno. Your presence is an affirmation of the importance of our regional offices and of the people who work here under you. As you meet our people today, we hope you'll also see the commitment, experience, and quiet determination that define the Ombudsman. Ian Navarro, CCTN News. Kita sa mga mag-uuma og lokal nga magpapatigayon ato sa kasimana nga tabo sa Kapitolyo, miabot na og dulan 10 milyones pesos. Tungod nini naninguha ang Cebu Provincial Agriculture Office nga mapalambo pa ang maong Agri-Fisheries Fair sa higayong ibalik kini karong umaabot nga Disyembre. Ang kasayran nito di RV Veloso. Moabot sa 9.8 milyones ka pesos ang kita nga naangkon sa mga mag-uuma og magpapatigayon atol sa gipaygayon nga tabo sa Kapitolyo Agri-Fisheries Trade Fair gikan sa Agosto 3 ngadto na sa Agosto 9. Gipaybaw sa Cebu Provincial Agriculture Office kon Sipaw nga mao kini ang labing dako nga kita nga natala nila sukad sa pagsugod sa maong kalihukan ni adtong 2011. Ang maong kalihukan gilangkuban kini sa 68 ka mga booth nga nag-feature usab sa 52 ka mga lokal na kagamhanan ug 16 ka pribadong patigayon nga nagtanyag sa ilang mga lokal nga harvest, seafood, delicacies ug mga handicrafts. Matud sa Sipaw nga dako kini og tabang sa mga mag-uuma nga makabaligya sab sa ilang mga abot sa syudad diin gipaygayon ang kalihukan. Gilantaw usab sa Agriculture Office nga dako og natampo ang mas dako og hamugaway nga venue ingon man ang daghang exhibitors karong tuiga. Ilabi na nga libre og walay bayad ang pagbutang og mga booths niini. Kung itandi sa presyo sa laing tindahan, nagkasabot sab ang mga exhibitors nga paubsan o baka ihaom sa insaktong presyo ang mga palaliton ug dili mo patong og dako aron nga makapalit ang tanang bisita og turista. Nalakip sa mga lokalidad nga nag-una sa labing dako og halin ang lungsod sa Liloan, gisundan kini sa Tudela. Ang ikatulo ang lungsod sa Argao, gisundan sab kini sa Santa Fe, diin ay kalima usab ang Cordova.
Butang kini nga gikalipay ni Cebu Governor Pamela Baricuatro hinungdan nga gilaumang makadawat og pahalipay nga moabot sa 40,000 pesos ang tanang LGUs nga misalmot sa kalihukan. Makadawat sab og pasidungog og premyo ang labing nindot nga booth atol sa Pasundayag 2026 kabahin sa selebrasyon sa ika-457 nga founding anniversary sa lalawigan sa Subo. RV Veloso, CCTN News. Mandawi City Council ni patayag og pahasubo sa kamatayon sa usa ka pulis sa Mandawi City Police Office. Ang maong opisyal giingong nitaliwan gumikan sa Viles disease nga resulta sa mga komplikasyon sa leptospirosis. Ang kasayuran niya ni Mary Rose Sagarino. Nipasar og resolusyon ang Konseho sa Syudad sa Mandawi pagpadangat sa simpatiya ug pahasubo sa pamilya sa namatay nga pulis. Si Patrolman Francis Bocadi na-assign sa City Mobile Force Company sa Mandawi City Police Office. Giila sa konseho ang iyang dedikasyon sa pagpanalipod ug pagsiguro sa komunidad. Ingon man ang iyang matinud-anong pagtuman sa iyang katungdanan isip police officer. Sa resolusyon ni Consel Jennifer Dilmar, si Bocadi, residente sa Barangay Kalipayan, lungsod sa Dagami, Leyte, namatay kini niadtong Domingo tungod sa Wells disease. Ang Wells disease usa ka porma sa severe leptospirosis, usa ka bacterial infection nga gikan sa Leptospira bacteria nga sagad sa ihi sa mga hayop sama sa ilaga, iro ug uban pa. Makuha kini kung makakontak o makaubog sa kontaminadong tubig o yuta, hilabi na kung adunay samad. Lakip sa simptomas, ang kalit nga taas nga hilanat, sakit sa o, kaunuran, pagdugo, kidney failure ug uban pa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita karong buntaga, babae nga online seller nga natulog lang sa kwarto. Gisulod sa lalaki o giulo sa pagpusil patay. Ang responsable wala na makasibat kaya't ngan man di sa mga silingan o gitabangan sa pagkulata sa wapanyabot ang mga pulis. Ang kasayuran niya di Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 38 anyos nga babaeng online seller human ni uluha sa pagpusil sa usa ka gilang hitman samtang natulog sa iyang kwarto sa City Lobis Barangay Pasig sa sudad sa Sugbo alas 3:10 sa hapon nitong Domingo. Ang biktima gilang nga si Rene Bitan Langit Inot, 38 anyos, online seller nga nagpuyo rosab sa mga lugar. Ang suspitsado nga nadakpan rosab dayon human makulatahan sa mga residente sa dapit mo si June Abilia Cabarbias, 34 anyos, taga Tupa Street, Barangay Sawang Calero sa sudad sa Sugbo. Sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station nga samtang natulog ang biktima sa iyang kwarto nga nimutang sa katulong andana, gisulod siya sa mga suspitsado og daing pusil sa ulo gamit ang kalibre 45 nga pistola. Human sa pagpumusil dili unta nga misibat ang suspitsado apan ang mga silingan nga nakadungog sa insidente nagatang ng daan sa ubos sa balay ug sakto sa paggawa sa gunman gidubong kini sa mga tao. Mihanap pa sa pagpusil sa Cabarbias gamit ang ihaga armas apan mikagarni og wala makabutong nga mahinungdan nga gitabangan siya bukbok. Kung wala pa maabot ang mga pulis sa Sawang Calero Police Station nga responde sa insidente, hayan makabsan sa kinabuhi ang suspitsado tungkol sa daghang bunog sa naong ug lawas niini. Nakuha sa mga investigador ang armas nga gigamit sa pagpusil gani naa pa ang bala sa chamber nga nagungot pa nga nagpasabot nga nakakablit ni apan wala lang mubuto. Mato ni pulis sa Major Noah Labra Anyana, ang hepe sa Sawang Calero Police Station nga drugas ang usa silang gitan-aw nga motibo sa krimen. Gayong nadudahan ang biktima nga asset sa mga turuganan sa balaod nga may nagpadakop sa mga nalabigit sa legal nga drugas sa Pasil ug mga silingang barangay. Dugang ni Anyana nga migawas usab silang investigasyon nga si Cabarbias giila nga usa ka hitman. Ato pang ongoing pa nato sir na kuha na mga record nila pero naa na yung record sa drugs ning shooter sir. Most probably na kuha sa drugs sa Japan sir. Ang suspect ko Abel na nato na siya background sa drugs. Yes sir, niya. Kuha siya pira-pira sa ning kuha sir. Hitman sa hitman sa Gipabo sa ballistic examination og cross matching ang armas nga nakuha gikan sa suspitsado kung wala ba kini maggamit sa mga kaso sa shooting incident sa Dakbayan Sugbo. Nagtuo si Anyana nga daghang masulbad nga kaso sa pusil nga wala pay suspect kung magawas na ang resulta sa forensic examination sa armas. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga kato mga front page, kung namaw kato ang mga naguna mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita sa Sari 47 matag alas 5 hangtod na sa alas 6 sa gabi. Sa ato pagbalik, napatay daghang mga angayan nga hisgutanan karong buntaga. Una, ang nahimong inspection atong tagsa-tagsaan ng highlights sa nahimong inspection ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi City.
Ato sab nga hisgutan, isyu na sab sa basura. Kay dunay depensa ang tagtungod sa Binaliw landfill nganong wa pa nakadawat sa pagkakaron ang wala pa nila gidawat in totally ang mga basura gikan sa dakbayan sa Sugbo. Naasabtay i-roll call nga mga sa tawag sa mga kaslonon or mga graduado, gibulgar ka na ato sa impeachment trial kagahapon og unsa na sab ni atong bantayan ang face-to-face kagabi nilang Senators Raffy Tulfo ug Pia Cayetano. Kana sa ato pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani. Ani o kita. Season 7. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now.
Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa nga sining regular program host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Gian Navarro. Alright, natay mga i-shoutout gamay. Shoutout day sa ako ang mama nga nitanaw karon sa Facebook Live. Samtang nagbakasyon karon sa somewhere in United States. So enjoy si mong bakasyon diha. Good evening ninyong tanan diha. And hello sa mga nagtanaw sa ato ang Facebook Live and sa mga nananaw usab sa ato ang pinagi sa ato mga cable subscribers sa Cine Cebu o sa Phil Products. Alright, diretso na ta sa ato nga mga hisgutanan sa oras nga alas 8:29 sa buntag sa kung nagikaingon, loaded ta sa ato mga hisgutanan. Atong unahon ang usa sa mga coverage nga atong gibantayan kagahapon mao ang pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. So man na to ang katumanan sa iyahang saad 3 weeks ago, if I'm not mistaken, katong human siya nakabalita sa grabing epekto sa baha sa Metro Cebu, niduaw gid siya. Una niya nga giduaw ang flood control system diya mismo sa Barangay Basak Pardo o sa Barangay Kinasang-an Pardo, syudad sa Sugbo. So kuyog niya ang mga kadaguan sa DPWH Region 7. So una nila nga naabtan kaning pagpalawom sa manhole diya mismo daplin sa kalsada sa N. Bacalso Avenue. Ila ka na nga gituki along with the barangay officials kung unsa bay mga paagi ani aside sa palagmon pa ang maong manhole. And ila usab nga gituki ang mga improvements aron nga mas mutarong pa ang agas sa tubig sa higayong mukusog ang bundak sa uwan unya mubaha pagyud. Kanading dapita kanidi nga ning dapita no, ang duha ka mga barangay may grabe nga naapektuhan sa gayong mukusog ang bundag sa uwan unya mubaha pa. Diya mismo sa barangay Basak Pardo ug sa barangay Kinasang-an Pardo diin mutaas gyud ang water level. Kung sukton man gani ang level halos mo lapas na sa mga kanang mulapas na sa iyahang murag spillway something. Kung sa atong gihistori kadali ang uban pa mapanimay dool sa mismo nga kuan kanang flood control area, and then dool giday siya sa mismo nga pag-agas na mismo sa tubig. Onya sa ato nga pagpakiginabi usab ni Barangay Kapitan Susan Enriquez. Susan Enriquez gyud ang iyang pangan ha dito sa Barangay Kinasang-an. Ang ilahang nga nakita nga factors nganong ingana na lang kagrabe ang pagbaha sa ilahang dapit gumikan sa daghang mga development projects, mga panimay nga gitukod gikan sa ibabawng bahin o gipakapinan usab og mga basura. And napay gi-reveal si Kapitan Susan ha, ningon siya nga kay namayban pa nga mga tagbalay nga tapulan gid mo hakot or I don't know nga nung nahunahanan gid nila nga ipaanod na lang ang sapa, ipaanod na lang ang basura nga to sa baha, hinungdan nga mag-accumulate og nag-abot gyud sa ubos nga bahin ang grabe nga pagbaha. So ang nakita hinoon ni Secretary Vince Dizon matod sa to ang interview nga to dugay-dugay na gito nga problema kaning ingana nga kaning mao nga pagbaha. So ang ilang gisiguro iklaro gyud ang mga tanang mga nagbabag, especially sa mga drainage system sa tinguha nga ang mga tubig uwan o nga mga pagpag-uwan gikan sa bukid kinahanglan moderatso na siya sa dagat ilabi na sa habig sa SRP og dili na siya matanggong pa ngadto na sa ubang mga dapit og dili na mo resulta sa grabe nga pagbaha. And human yan na nibisita siya dito sa Dakbayan sa Mandawi kung diin iyang gisubay ang portion sa kaning Mahiga Creek dito kana sa Barangay Banila sa AS Fortuna. To be exact ang iyang location nara dito sa luyong bahin sa Rolling Hills diya kana sa AS Fortuna. Diin ang nisugat kang Secretary Dizon sila di ay Mayor Jonky Uwano og si Kongresista Emery Lulipap Uwano Dizon og si Governor Pamela Baricuatro. Diin ilang gisubay ang kasamtangang mga flood mitigation system sa Mahiga Creek. And kinahanglan ang nakita ino ni Secretary Dizon kinahanglan masiguro gyud nga walay mga kanang dapat ma-improve unta na dihang dapita
especially sa habig sa Mandawi City, aron sa ingon nga dili na mo samot pa ang grabe nga pagbaha. And sa diya nga tuwa nga gi-interview kagahapon si Secretary Dizon, kaning tanan niya gihimo nga inspection kabahin ka na sa nimong kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga himuong top priority ang tanang mga flood mitigation system sa nasod. Whether effective siya o di ba kaha, doon ay iban pa nga nangapalyar. Kung atong may numduman, grabe baya ang epekto sa mga pagpanguan. Wala pa na bagyo ha, dili sa atoa sa Cebu City, kung atong may numduman, and even sa Metro Cebu, 3 weeks ago, wala pa na bagyo ha, hanging habagat ragyod na, o niya kusog pagyud ang bundak sa uwan. Hinungdan nga, ing-ana na lang kagrabe ang pagbaha. Samot na, dito sa pipila ka bahin sa Mindanao, on the following week, and nimbaguhay lang dito sa Luzon kundiin ang resulta sa grabing pagbaha dagat ng basura or actually sapa ng basura kay na accumulate man gyud to sa mismong kasapaan. Inungdan nga ing-ana na lang gyud ka grabe ang mong problema. And prior sa iyang pagbisita dito sa diri sa Sugbo, ni kuyog siya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inspection sa flood system dito sa Las Piñas City. Kung diin, ilang nakita nga kung mahulagway ang maong gidangatan sa ingana kagrabe nga mga pagbaha, there is something nga matud pa krisis sa pagpaglabay sa mga basura. Hinungdan nga gihimug-atan gyud sa punto sa gobyerno nga to be exact manigibutyag sa Malacañang. I would like, if I'm not mistaken, si Undersecretary Claire Castro to nag-ingon nga, samtang ang mga buhatan sa gobyerno na ninguha nga matarong ang mga drainage systems, flood control projects, ug uban pa, hinaut unta ang katawhan responsable usab sa saktong pagpanglabay sa mga basura ug labaw sa tanan ang proper good nga disposal. Kay mo na gini nakaproblema ani mga kaigalaan no, kay kung sa ako nang gikahisgot kagahapon kanang sa punto ni Archbishop Alberto Oy nga kuno galing moabot kung kutob ra gyud sa tinudlo ay na unsa na lang nato pagsalbar ning kalibutan na gumikan sa never-ending perennial problems. And sa dengi pangutana sa mga sakop sa media, si Secretary Vince Dizon asking the reaction about the investigation sa Ombudsman on 60 billion pesos fund from the government nga gigamit sa flood control projects sa Cebu for the past 6 years. Open ra hinuon silang Secretary Dizon. Gani, gisalig niya ang investigasyon sa Ombudsman aron nga masulbad ang maong problema. Well, ato ka nga tagsa-tagsaon ang dugang pang mga highlights o guban pa natay giandam nga report ana para karong hapon sa Sairi 47. Alright, labang nata sa uban pa nga mga hisgutanan karong buntaga. Speaking of basura, kay nag-transition man ta. Kagahapon, during the executive session sa Cebu City Council, gipatawag nila ang mga kadaguan sa operator sa Binaliw Landfill nga mao ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Kung diin, gihimakak nila ang matod pa pasangil ni Mayor Nestor Archival nga posibleng gibabagan sa konseho sa syudad sa Sugbo. Nganong bali gihimakak hinuon sa habig sa prime waste nga matud pa gihimakak gyud nila ang giingong pagbabag sa Cebu City Council sa operasyon sa maong landfill aron makapadayon sa pagpanglabay sa mga basura gikan sa dakbayan. Kay matud palagi nagpaabot sila sa full lifting order gikan sa DENR. Sa pagkakaron, partial pa ang paglibkas sa cease and desist order. Hinungdan nga kutob ra gyud sa mga pribadong establishmento ang makadawat sa mga basura gikan mismo sa dakbayan sa Sugbo and more likely sa uban pa mga dapit. Nagkanayon ang General Manager sa Prime Waste kasi Nino Abellana Jr. nga maong wala sila ni appeal sa pagpaghipos sa mga basura gikan sa dakbayan ilabi na sa biddings gumikan kay matud pa dili ka na may tungod sa pagbabag gikan sa oposisyon. Hinungdan nga ilarang gipaabot ang kamanduan igor sila na paabot sa kamanduan gikan sa DENR. So tungod yan na
nanay depensa ang taga Prime Waste. So kwahi sa nihimong pagduda ni Mayor Nestor Archival nga basin nakadungog di ay matud pa ang taga Prime Waste sa nahimong mga pamahayag gikan sa konseho. Gani niadto nga Mayo ni apil man di ay ang Prime Waste Solutions sa bidding alang sa waste disposal niadtong Mayo og nahibaw-an nga sila ra di ay ang nahimong loan bidder. Paingon unta mo makabaton og kontrata ang Prime Waste apan napakyas gid sila sa post qualification requirements human nga gisubay ang kun human nga gisubay sa bids and awards committee ang maong pasilidad og nakita gyud nga dunay problema or dunay limited capacity ang landfill ubos sa partial lifting order gikan sa DENR. Sa kasamtangan, modawat una sila or ada pa sa 20,000 metric tons sa basura ang ilaha nga dawaton. Samtang under construction pa ang nahabiling bahin. Tungod niini, sa niyang gipangutana ni Konsihal Joel Garganera si Abellana, kung aduna ba'y pagbabag gikan sa oposisyon, hinungdan nga wala una sila ni dawat og mga basura gikan sa dakbayan sa Sugbo. Ang tubag ni Abellana, according sa report gikan sa CDN o sa Cebu Daily News, quote-unquote, actually sir, wala jud na siya sir. Manay tubag ni Abellana. Hinungdan nga, mas gyatagan o pagtagad sa pagkakaron sa Prime Waste Solutions ang rehabilitation sukad sa nahitabong trash line niadtong Enero 8. Og tungod dinhi, unsa nalay trabaho ron sa Prime Waste. Samtang padayon ang rehabilitasyon sa dakong labayanan sa mga basura, nagpaabot na lang sila sa full lifting order gikan sa Environmental Management Bureau sa DENR 7. Kana aron mas maka-accommodate sila og mas daghan pa nga mga basura gikan sa syudad og aron matud pa dili na magproblema sa pagpanglabay sa basura dili na magproblema ang dakbayan kung asa i-dispose ang mga basura. Hinungdan nga nakig-alayon ang Prime Waste Solutions. Sigon kana ni Abellana, makiganayon sila sa DENR EMB 7 aron nga makabaton sila og full lifting order. Sa pagkakaron, giumol naman nila ang multi-partite monitoring team og nagmeeting na sila sa ilahang mga plano ngadto sa EMB 7. Og sa diyang gisubay sa mga inspectors gikan sa DENR ang maong pasilidad, giatagan sila og kuna ang Prime Waste nakabaton sila og 5 ka mga dugang pang mga rekisitos nga ila untang nga i-submit within this week. Og pipila sa mga remedial measures nga ilang gihimo mao ang pagtaod og gas vents, submission of certificates aron pagpamatuod nga adunay external treatment sa collected leachate, geotechnical analysis og pagpataod sa rain gauge. In fairness, no? Inga na gyud ang mga dugang pa nga mga requirements aron dili na masubli ang among trash ride. Kay kung atong may numduman, mao na to nga nahitabo ang grabe nga pagdahili sa mga basura sa Binaliw landfill gumikan sa nag-accumulate nga kusog nga pagbundak sa uwan niatong bagyong Tino unya nakalihok pagido gamay during the earthquake niadto pagyud nga September 30. Hinungdan nga sa higayon nga mahuman nila ang dugang pa nga 5 ka mga requirements, magpaabot na lang sila sa mamahimong desisyon gikan sa EMB 7. Pero mi baha dinoon si Abellana, ang operator sa Prime Waste nga kung ugaling makabato na sila og full lifting order pero doon na sila operational limits. Kay suma pa niya, quote unquote, okay, there's full lifting but you're limited to such volume per day. So doon ay limit kung pila ang tonelada sa mga basura nga ilang dawaton sa Cebu City and probably sa uban pa nga mga LGUs. Tungod nini, mag-agad lang hinuon ang Prime Waste sa mamahimong lakang or sa mamahimong dugang pa nga mga restrictions or uban pagikan sa EMB 7. Tungod nini, gi-reconsider hinuon sa konseho sa Dakbayan ang mamahimong legal grounds kung angayan bang i-suspend o i-revoke ang business permit sa Prime Waste Solutions. Kay matod pa man ni Konsihal Cicinio Andales nga unreasonable gid siya
kung unreasonable kay na alang sa Binaliw landfill kung ugaling kutob lang sa mga basura gikan sa pribadong mga establishmento ang ilang dawaton og dili ang mismong syudad. Ilaw sab nga gi-consider og ilaw sab nga gitun-an kung aduna bay ang ayan nga atubangon ang maong prime waste solutions kuno galing magpadayon man sila nga kasamtangan nga arrangement. Hinoon, nakita inoon sa mga sakop sa konseho nga makatabang-tabang na matud pa ang executive session aron nga maklaro ang tanan-tanan. Anyway, atong gikabot karon si Cebu City Mayor Nestor Archival regarding that revelation during the executive session. And let's see, unsa pay dugang pa nga mga lakang aron nga sa ingon, number 1, pwedeng makapadayon sa paglabay sa basura dito sa Binaliw landfill, or number 2, mangita og mas long-term pa nga solution sa pagsulbad sa grabe nga krisis sa basura sa dakbayan sa Sugbo. Ispuko mo na. So wala pa na nasinati ang suba pa sa giulagwan ni Secretary Vince Dizon nga probably doon ay garbage sa krisis sa basura. Dili pa lang sa Cebu City. Sukad pa sa pagsugod sa tuig 2026, na nasinati, natatagamtaman na gyud ang grabe nga krisis sa mga basura. Kung ato may numduman, katong human sa grabe nga baha 3 weeks ago. Unsa may resulta? Nagtipon og gyud ang mga basura diha mismo sa mga kanal, mga sapa ug uban pa. Gani dito mismo sa nabalita na nato ni diri sa CCTN nga grabe ang pag-accumulate sa mga basura sa iyang waterways, ilabi na sa habig sa Barangay Tisa. Nakalimot ko asa to nga dapit, basta katultol na to silang Kuya Rodel Kimod yan ng mga dapita. Inungdan nga inganan na lang gyud ka grabe ang mga basura. Inganan na lang gyud ka grabe ang problema sa mga basura. Mga hinaut-unta nga sa ako nagkikaingon kagahapon, no, dili na unta magpaka-ningas kugon both ang Cebu City Government o kitang mga yano mga Pilipino sa pagpanghipos sa mga basura. Kung mahimo man gani, mas may na lang nang istriktuhon pa ang pagpatuman sa no segregation, no collection. And sa pagkakaron, on the national level, ang Senado padayon pa nga nihimo og dugang pa nga mga legislative measures aron sa taon kung unsa bay mga angayan pa nga i-improve ilabi na sa waste management system entero Pilipinas. Ilabi na nga sentro na usab sa padayong pagduso or pagpatuman sa mga environmental reforms ang bating gidangatan sa Binaliw landfill nga maoy gituki dito sa Senado. Hinot-unta nga kung unsa bay mga angayan nga bag-uhon or mga i-amend ubos sa Ecological Solid Waste Management Act, kung mahimo dili na langayon sa pagduso aron nahayan mapasar na kini aron mamahimo ng sumbanan og basihan alang sa mas efficient nga pagpaghipos sa mga basura. So kita mga yanong tao, dili lang kay magsaligrat ta pirmi nga ang gobyerno may pirmi manghipos. Kita magpakabana ta sa pagpanghipos sa ato mga basura. Segregation is the key. Pero may nakaproblema mo sa banpa mga Pilipino, maayo ra sa sugod pero kadugayan makalimtan ra. Alright, labang ta sa uban pa nga mga importanteng isgutanan ng karong buntaga. Hugyo lagi kayo ang kuano kanang day kalimot ko ikapila na tong adlaw sa impeachment trial, day 14 siguro to. Basta kagahapon lingaw kayo ang impeachment trial diin gipresent mismo sa mga kawani sa Commission on Audit din gituki na sab ang confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte both sa Office of the Vice President og sa dihang siya pa ang kalihim sa Department of Education. Gani doon na tayo mga ipang roll call nga mga pangalan, mga kaigalaan sa mga graduado bakani sa kurso nga BS Volcanology, major in lying. Unsa kani sila? Moni ang mga pangalan matud pa sa mga nakadawat sa acknowledgement receipt nga giduso sa OVP ngadto sa COA isip liquidation documents. Ato ipakita kanang giandam nato nga graphic card gikan mismo sa GMA News, masin pwede nato ipakita. Aniya na ang listahan sa mga nakadawat. Fiona Villegas, 500,000 pesos. Clarice Hontiveros, 500,000 pesos. Hanilet Camille C, 350,000 pesos.
Heart Santiago, 250,000 pesos. J. Camote, 200,000 pesos. And atong nalang tagsa-tagsaon kini mga pangalan nang gawas sinon silang Sala Kasim, Ralph Josh Bacon, Jose Jokno Jr., Pia Patios or Piatos Lim, Beverly Claire Pampano, Denise Tanya Escudero, Xiaomi 8, Miggy Mango, Matthew N. Queso, Christine Applegate, Ann Ong Pauco o Beth Revilla. Tungod din gikatingalahan ni Attorney Lorna Kapunan ang maong mga pangalan sa mga nakadawat sa aknon, ang mga nakadawat matud pa sa confidential funds. Na silang kuyawan no, na silang kamote, mango, keso. Ning gawas pa gyud ang mga pangalan nga gikalagutan sa mga DDS, silang Hontiveros, Lim, Escudero, Revilla, I don't know. Okay. Anyway, naggawas na naman sab si Revilla. Sana all. Anyway, so manatoy gibutyag diya Commission on Audit State Auditor Silene Campo. Suma pa ni Del Campo. Anyway, kining mga nakalista sa confidential funds niadto pa nang 2023 kining ingani nga mga impormasyon kaning nakadawat og acknowledgement receipt. So mato di Del Campo nga wala usab sila gipakita nga igong accomplishment sa mga dokumentong giduso sa OVP aron pa matud-an ang pagbayad o paghatag og reward alang sa confidential information sa mga nakalista nga pangalan. Gisaway usab sa habig sa prosecution ang kakuwang o kung nagisaway usab rather sa COA ang kakuwang sa dokumentasyon alang sa mga gastuhanan nga giingong gigamit sa mga supply alang sa confidential operations. Tungod dinhi, nakaingon na lang gyud si Attorney Lorna Kapunan nga quote unquote, may kamote, may mangga, may keso. Nakaingon na lang usab nakatawan na lang in town si Attorney Kapunan og nakahuna-huna nga unsa ni nay fruit salad. Pero wala yung particular nga accomplishment nga nakita ang Commission on Audit. Og tungod dinhi, nito so hinuon ang OVP og certification og Protective Intelligence Operations Report gikan ni Colonel Raymond Lachica gikan sa Vice Presidential Security and Protection Group isip dugang liquidation documents. Og bisan pa manini gibutag ni Del Campo nga dili paggihapon compliant sa Joint Circular 2015-01 ang mga reports o dokumento may kalabot na sa paggamit sa confidential funds sa OVP. Kay ang mo nga joint circular mo na himong sumbanan or na nakabutang ang mga lagda may tungod sa paggamit sa confidential and intelligence funds. So supposed to be kung mutunol man gani sa mga confidential funds, dili na lang gyud kay diha ra kutob sa acknowledgement receipt. Daw na pay dugang pang mga pagpamatuod and kung mahimo matud pa sealed gyud siya sa envelope nga only COA ang makabasa. Total, magkasabot mata sa trabaho sa COA although makayon gid nga privacy matud pa pero anyway sila ra magid ang nakahibaw niya na. Well, manigingon nato nga kasaligan paghihapon ang Commission on Audit. So karong adlaw unsay may tabo karong alas 10 sa buntag sa impeachment trial naagihapon si COA State Auditor Silene Del Campo og ipaubos siya sa cross-examination gikan sa mga sakop sa senator judges o gikan sa mga senator judges tubag ko niya tagsa-tagsa ang mga pangutana may kalabot na sa paggamit sa confidential funds. Na nasabtaan nga puntuha nga ang pipila ka mga senator judge nahimong abogado kay lagi ilamang gipanalipdan ang kung kinsa man ang ilahang gipanalipdan. Ato ka na nga pag-aatangan. Alright, labang ta sa uban pa nga issue napatay gamay na bilin sa oras nga alas 8:53. Nakoy pabati ninyong portion sa plenary session sa Senado kagahapon kung diin nahimong sumsuman sa social media ang panaglalis nilang Senator Raffy Tulfo o Senator Pia Cayetano. Ang pangutana, kinsa ka nila ang nagdrama, kinsa ka nila ang best in acting or best actor or best actress. Ato paminaw, doon natin giandam nga portion sa maong pagbinaylo ay sa mga pulong. Ato paminawon, roll VTR. Mr. President, in the past few weeks,
I have coordinated with the Office of the Majority Leader regarding the membership of the committees I hold as chairman. In fairness to the Majority Leader's office, they have extended all efforts to formalize the election of the members of the Committee on Public Services and Migrant Workers. What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage, such as the Department of Water, crucial franchise bills, and the OFW reintegration bills. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Maraming salamat, Mr. President. Senator Rafi, thank you for that reminder. In fact, we have 32 committees that have yet to be fully convened. Kulang pa ho tayo ng mga members. And we would like to request later on, me and the majority leader would coordinate and talk to our minority leader to provide us with the list of members to fully complete the 32 committees. We recognize Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. Senate President. Actually, I don't really have to stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope, that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the majority floor leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The minority floor leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero huwag naman sanang ganun. Wala akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. What's the pleasure of Senator Rafi Tulfo? Sandali, Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Alright, inyo to nga nadungog ang nahimo pagbinayloay nilang Senator Rafi Tulfo ug Senator Pia Cayetano may tungod sa gingong hostage sa committee membership. Managit to. Grabe ang clapback ni Senator Tulfo. Human nga mi depensa si Senator Pia Cayetano sa nahimong pamahayag. Medyo nasakitan siya. Nakaingon na lang yun ang mga netizens nga. Sakit? Sakit, no? Sakit ang kamatuoran, di ba?
Alright, gumikan kay medyo nagkanihit na nga tong oras atong paminawon ang giandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. May usa ka dakong sala nga maghatod sa tao ngadto sa impyerno. Mao kini ang covetousness. Sa Galacia 5:19 nag-ingon, sayon kayo ang pag-ila niadtong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat. Pagka masinahon, pagka palahubog, pagka matuyangon sa lawas ng pangandoy. Sa Hebreo 13:4 nag-ingon, angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon, ug dili magmaluibon ang bana ug ang asawa. Hukman sa Dios katong makihilawason ug ang manapaw. Dinhi klaro kayo nga dunay silot ang makalapas nini. Ang bugti sa sala kamatayon, ug kun makapanglimbong ang asawa sa bana o ang bana sa asawa, siya silutan gyud sa kamatayon. Sa Efeso 5:10 nga sa 11 nag-ingon, pading kamuti nga makatuna ninyo ang pagkahimot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga ihas sa kangitgit. Kining mga butanga nga akong gisgutan, mo'y nagtug-an nga kikasilagan sa Ginoo ang buhat nga pagluib sa kapikas. Busa aron makalingkawas sa silot kadtong sulod nining maong laang, kinanglan nga ilang isalikway ang maong daotang buhat. O kini ang pulong nga maghatag kanatugiya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langito nga mahan, karon imong gipabuka ang among mga mata nining maong kamatuoran. Busa among giampo karon nga tabangan mo kami aron dili matintal nga makabuhat ini mga salaa. Maghari ka sa among kinabuhi ug giyahi kami kanunay nga musubay gyud sa hustong dalan nga imong gihatag kanamo. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Again, happy 31st anniversary sa Oasis of Love Cebu. Daghang salamat sa atong news manager Sir Dennis Tabar at mga kauban sa TOC silang Kuya Robert, Ate Inday, Matmat, Mabel, Joanne. Sa newsroom sila nga Kuya Rodel ug si Kuya Raymond og diri sa studio ang atong source of happiness Ferdy Katamislat Katubay. Daghang kay salamat sa inyong pag-uban kanako sud sa usa ka oras. Inyong makauban si Ma'am Malu Inocando Tabar ug Mang Adlawa. Sitting in for her, ako si Gia Navarro. Mag-amping ta sa tagsa-tagsa nato ka mga lakaw and happy midweek ka natong tanan. God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy.